pumasok ang Los Angeles Lakers sa unang araw ng NBA free agency nitong Martes, Hulyo 1 na may malinaw na layunin, makakakuha ng center para palakasin ang kanilang frontline. Ngunit bago pa sumapit ang kalahating araw, 2 sa 3 top targets nila ay pumirma na sa mga kalabang teams sa Western Conference. Ayon kay Dan Woik ng The Athletic, ang Lakers ay may 3 pangunahing target gamit ang kanilang $14.1 million mid-level exception. Target ng Lakers sina Brook Lopez mula Milwaukee Bucks, Clint Capela ng Atlanta Hawks, at ang medyo surprising na pangalan, DeAndre Ayton ng Portland Trail Blazers ayon kay Woik. Ang unang nawala sa listahan ay si Capela, pumirma ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $21.5 million. Ulat ni Shams Charania ng ESPN. Isa itong malaking dagdag para sa frontcourt ng Houston at pagbabalik din ito para kay Capela sa dati niyang team. Sumunod naman na nawala sa radar ng Lakers si Brook Lopez na pumirma sa katapat na koponan sa parehong lungsod, ang Los Angeles Clippers. Ang free agent center na si Brook Lopez ay pumirma ng 2 taong $18 million deal with Clippers. Ayon ulit kay Charania, naging kasunduan ito sa pagitan ng Clippers at mga ahente ni Lopez mula sa Wasserman para lisanin ang Milwaukee at lumipat sa Los Angeles pero hindi sa Lakers. Sa ngayon, si DeAndre Ayton na lang ang natitirang option mula sa original top 3 ng Lakers. Pero hindi pa siya officially free agent dahil magki-clear pa lang siya sa waivers sa araw ng Miyerkules. Kung mabigo ang Lakers na makuha si Ayton, mapupunta sila sa alanganin pagdating sa posisyon ng center, lalo na't balak nilang i-partner si LeBron James at Luka Doncic sa isang solidong big man. Isa si DeAndre Ayton sa mga pinaka-pinag-uusapang big men ngayong off-season matapos ang buyout niya mula sa Portland Trail Blazers. Ang 26 na taong gulang na center ay nag-average ng 14.4 points at 10.2 rebounds in 40 games last season, pero napiling umalis habang nagre-rebuild pa rin ang frontcourt ng Portland. Ngayong wala na siya sa payroll ng Blazers, inaasahan na maraming teams ang magiging interesado sa kanya ngayong free agency, lalo na yung mga nangangailangan ng laki at rim protection. Isa sa mga pinakamalakas na posibleng destinasyon ni Ayton ay ang Los Angeles Lakers, na mukhang naglalayong magdagdag ng big man para suportahan si Luka Doncic sa paint. Matagal nang naiuugnay ang Lakers sa iba't ibang frontcourt moves ngayong summer at tila malaki ang interes nilang kumuha ng isang proven center. Muling naging usap-usapan ang koneksyon ni Ayton kay Doncic matapos muling lumabas online ang isang lumang interview kung saan tinanong si Ayton kung bakit mahirap bantayan si Luka. I mean, halos lahat, sagot ni Ayton. Alam niya kung nasaan ang teammates niya sa court, nakakapasok siya sa rim kahit kailan, kilala ang step back 3 niya, isa siyang playmaker at scorer, kaya sobrang hirap siyang bantayan. Nag-viral ulit ang clip na ito kasabay ng report ni na Dan Woik ng The Athletic at iba pa na seryoso raw ang Lakers sa pag-target kay Ayton. May draft history rin sina Ayton at Doncic, parehong lottery picks in 2018 NBA draft, kung saan kinuha si Ayton bilang number 1 overall pick ng Phoenix Suns at si Doncic ay number 3 pick ng Atlanta na kalaunay napunta sa Dallas. Nagharap na rin sila sa ilang playoff series nitong mga nakaraang taon. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Ayton ay magbibigay ng malaking tulong sa depensa at rebounding at magiging solid pick and roll partner ni Doncic sa ilalim ng basket. Samantalang ano naman ang kahulugan sa pag-trade ng Warriors kay Kevon Looney? Aalis na naman kaya si Al Horford sa Celtics? Ang 39 na taong gulang na center ay naging free agent nitong araw ng Martes. Ayon sa mga NBA insider na sina Mark Stein at Jake Fisher, isa sa mga top priorities ng isang Western Conference contender si Horford. Sabi naman ni Anthony Slater ng The Athletic, naghahanap ang Golden State Warriors ng isang big man at nakikita nila na babagay si Horford sa kanilang lineup. Ayon sa sources, isang stretch center ang kailangan ng team, sulat ni Slater. Marami pa rin ang nag-uugnay kay Al Horford sa Warriors bilang top option. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Horford sa kanyang exit interview na hindi pa siya sigurado sa susunod na hakbang ng kanyang career. Pero ngayon, nagsimula na ang free agency at maraming trades na ang nangyayari. Matatanda ang nagsimula ang career ni Horford sa Atlanta Hawks. At ito na ang ikalawang beses niyang naglaro para sa Boston Celtics. Unang sumali siya sa Celtics noong year 2016, pero lumipat sa Philadelphia noong year 2019. Matapos ang maikling stint sa Sixers at Thunder, bumalik siya sa Celtics via trade noong year 2021. Nakatulong siya sa team na makuha ang kanilang ika-18 NBA title noong
year 2024. Nagsimula nang magbawas ng gastos ang Boston, pinadala si Jrue Holiday sa Blazers at si Kristaps Porzingis sa Hawks. Ngunit dahil sa malalaking kontrata ni Tatum, Brown at White, nasa luxury tax pa rin sila. Ngayon mas manipis ang lineup sa center position matapos mawala si Porzingis. Parehong free agents sina Horford at Luke Cornet ay nasa Spurs na. Sinabi ni Celtics President Brad Stevens na gusto nilang ibalik ang dalawa, pero baka magbago ang isip ni Horford lalo na't injured si Tatum, Achilles, na maaaring makaapekto sa tsansang makapagkampiyon muli ang Celtics. Bukod sa championship hopes, may iba pang factor sa free agency tulad ng pera, lokasyon at buhay pamilya. Pero hindi pa rin tiyak kung saan siya pupunta kapag nagsimula ng mag-offer ang ibang teams. Isang era ng Warriors ang nagtapos matapos lumipat si Kevon Looney sa New Orleans Pelicans sa halagang $16 million for 2 years. Sa loob ng halos 10 taon, naging key player si Looney sa Warriors, lalo na sa rebounding, hustle at depensa. Ngayon, tila may malaking pagbabagong binabalak ang Warriors ngayong off-season at mukhang si Al Horford ang target kapalit ni Looney. Dahil wala na si Looney, pumasok si Horford sa picture bilang bagong veteranong center ng Warriors, ayon kay NBA insider Om Yang Misuk. Ngayong wala na si Looney, si Al Horford ang susunod na hakbang ng Warriors. Sinasabi ng sources na mukhang perfect fit si Horford sa Golden State. Kahit 39 na siya ngayong taon, nananatili siyang smart player, may floor spacing, at solid defender. Lahat ng qualities na kailangan ng isang championship contender. Bagay na bagay si Horford sa sistema ng Warriors na matagal nang naghahanap ng stretch center para sabayan sina Stephen Curry, Draymond Green at ang bagong recruit na si Jimmy Butler. May championship experience siya, mataas na basketball IQ at kayang maglaro on both ends of the court. Na swak sa estilo ni Coach Steve Kerr. Matagal nang kilala ang Warriors sa pag-invest sa mga veteranong players. Nakatulong si Butler sa team noong mid-season push at ngayon, pwedeng si Horford naman ang tumulong sa kanilang paghabol muli sa titulo. Kahit sa kanyang edad, si Horford naglaro pa rin siya ng halos 28 minuto bawat laro noong 2024-25 season. In Finals 2024, nag-ambag siya ng 7 points, 6.2 rebounds at 2.6 assists in 5 games. Kung makukuha ng Warriors si Horford, malinaw na isa silang championship contender. Ang kanyang experience, depensa at shooting ay magiging malaking tulong sa frontcourt depth ng Golden State. Anong masasabi niyo sa pagnanasa ng Warriors kay Horford, mga kaibigan?